Noong unang panahon, sa kaharian ng Alba Longa, nag-ugat ang isang kwento ng kapangyarihan, pagtataksil at kapalaran. Ito ang alamat ng kambal na sina Romulus at Remus, ang mga nagtatag ng dakilang lungsod ng Roma. Ngayon, ako ang hari ng Alba Longa, hindi na muling babangon ng aking kapatid na si Numitor. Ngunit natatakot ako, baka ang kaniyang mga apo ay magbalik upang bawiin ang trono. Mahal na hari, ang prinsesa na si Rhea Silvia, ano po ang nais ninyong gawin sa kanya? Gawin siyang Vestal Virgin, nang sa gayon na hindi siya magkaanak at wala nang magmamana sa aking trono. Kyo Amulius, bakit mo ako pinipilit sa buhay na hindi ko pinili? Ito ang kapalaran mo, Rhea. Walang magtataksil sa akin. Rhea Silvia, huwag kang matakot. Ako si Mars, Diyos ng digmaan. Ikaw ay magiging ina ng kambal na lalaki, mga magiging dakilang mandirigma. Mga anak? Ngunit, paano ko sila proprotektahan mula kay Amulius? Ipinagkakaloob ko sa kanila ang lakas at tapang. Ang kapalaran nila ay hindi mapipigilan. Hindi nagtagal, ipinanganak ni Rhea ang kambal, ngunit ang mga bata ay hinatulan ng kamatayan. Mahal na hari, ang mga sanggol. Itapon sila sa ilog Tiber. Walang sinumang hahadlang sa aking kapangyarihan. Ngunit hindi nilamon ng ilog ang kambal. Ang kanilang basket ay dumaong sa pampang kung saan isang lupa, isang inang asong gubat, ay nauuhaw at umiinom. Sa halip na lumunin ang mga sanggol, kinuha sila ng lupa at dinala sa kaniyang yungib. Doon, pinasuso niya ang kambal mula sa kaniyang sariling gatas. Inaruga na parang tunay niyang mga anak. Natagpuan ni Pastor Fausulos ang mga bata sa ilalim ng puno ng igos. Ano ito? Mga sanggol? At isang asong na nag-aruga sa kanila? Aba, isang himala ito! Huwag kayong mag-alala. Hindi ko hahayaang mamamatay kayo. Aalagaan ko kayo bilang sarili kong mga anak. Habang lumalaki ang mga lalaki, mahilig silang maglaro ng mga hari-harian. Romulus, lagi kang nagpapanggap na ikaw ang pinuno. Talago, tegantap, mundo. Tama na mga anak. Lagi ninyong tandaan, kayong dalawa ay tinakdang maging dakila. Nang sila ay lumaki, natuklasan nila ang katotohanan. Romulus, nalaman ko na. Hindi pala tayo tunay na anak ni Faustulus. Anak tayo ni Rhea Silvia, apo ni Numitor. Kung ganon, ang trono ay dapat nata at tinihayo. Hindi kay Amoy. Panahon na, parang pumaba, yapag na kanya. Mga anak, totoo ang lahat ng iyon. Ngunit mag-ingat kayo, si Amulius ay tuso at malupit. Pagkatapos nilang talunin si Amulius at ibalik ang trono kay Numitor, nag-usap ang kambal kung saan magtatag ng bagong lungsod. Tapos ng balitin, doon tayo, magkatayo ng ating lungkot. Hindi, mas maganda sa Aventine Hill. Ako ang namumuno, ako ang dapat magpata. At ako ba'y wala ng halaga? Sa kanilang pagtatalo, nagbunga ng trahedya. Si Romulus ay nagtagumpay, ngunit sa halaga ng buhay ng kanyang kapatid na si Remus. Ngayon, itataka ko ang intron ng kakawaging Roma para dayat ng tiradian ng kahiyan.
At mula sa dugo, sakripisyo at kapalaran, isinilang ang Roma, isang imperyo na maghahari sa buong mundo. Ang alamat ni Romulus at Remus ay nagpapaalala sa atin na ang kapangyarihan ay may kaakibat na kabigatan at ang kasaysayan ay palaging isinulat ng mga nananatili.